Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Napanood niyo na ba ang pelikulang Castaway na pinagbidahan ni Tom Hanks? Isa itong pelikula kung saan ang bida ay na-stranded sa isang isla ng 4 na taon matapos mag-crash ang kanyang sinasakyang eroplano sa gitna ng karagatan. Pero ang ating istorya ngayon ay higit pa sa pelikulang ito dahil ang kwento natin ngayon ay isang true story o nangyari sa totoong buhay. Si Jose Salvador Alvarenga ay ipinanganak ng taong 1975 sa El Salvador. Taong 2002 ay pumunta ito sa bansang Mexico para magtrabaho bilang isang mangingisda at ang kanyang boss ay si Villermino Ovino Rodriguez. Ang dagat at kapwa mangingisda ay tinuturing ni Jose na parte ng kanyang pamilya. November 17, 2012, makulimlim bahagya ang araw na ito, pero maaliwalas naman ang panahon. Kaya naman nagpa siya si Jose na mangisda sa malalim na karagatan ng Pacific Ocean. Tinatayang aabuti nga ng buong araw ang pangingisda ni Jose sa kaligitnaan ng dagat. At tiyak nga na magiging mahirap ito dahil sa pabago-bagong panahon. Pero malaki ang oportunidad na kumita ng malaki ni Jose dahil maraming isda ang pwedeng mahuli tulad ng mahi-mahi, marlins, pating at sailfish. Sa sobrang dami, hindi kailangang magtrabaho ni Jose ng 1 linggo kapag ito ay kanyang nahuli. Pero di agad nakalayag si Jose dahil ang madalas niyang partner o kasama sa pangingisda ay biglang hindi nakasama sa kanya. Kaya naman dali-dali itong naghanap ng kapalit at si Ezekiel Cordova ang naging bagong kasama ni Jose. Si Ezekiel ay 23 years old at wala pang karanasan masyado sa pangingisda. Kumpiyansa naman si Jose na kayang-kaya niya patakbuhin ang bangka kahit na walang kaalam-alam si Ezekiel dahil napakaraming beses namang nangisda na ni Jose. Ang bangka ay may laki lamang ng 23 feet gawa sa fiberglass, single motor at ang kulay nito ay singlaki na ng ordinaryong ref kung saan itinatabi ang mga nahuling isda. Sa bangka ay may pampalutang din, 60 liters na inuming tubig, 264 liters ng gas at iba't ibang kagamitan sa pangingisda. May rin ding lumang two-way radio na de baterya at GPS device na hindi waterproof. Pero walang dalang satellite phone at sea vessel radio si Jose. Wala ding anchor o angkla ang nasabing bangka. Wala ding mapa, flare gun at panglayab ng bangka na kailangan para makapaglayag sa open sea at malalim na karagatan. Mula sa maliit ng bayan ng Costa Azul, si Jose at Ezekiel ay pinaandar na ang bangka at 120 kilometers ang layo nila sa Pangpang. Nagumpisa na ang dalawa na mangisda at umabot nga ng 500 kilos ang isda na kanilang nalambat sa maghapon. Pero alauna nga ng madaling araw ay naabutan sila ng biglaang malakas na bagyo. Malaki ang patak ng ulan at malakas ang hangin. May alon din na halos 5 metro ang taas sa kanilang bangka. Dahil open boat o walang takip ang bangka ni Jose, madali itong pinasok ng tubig. Kaya naman habang ginagawa ni Jose ang lahat para hindi tumaob ang kanilang bangka, si Ezekiel naman ay nagsasalok ng tubig sa loob ng bangka at tinatapon ito palabas para hindi sila lumubog. Kalmado lang si Jose dahil sanay na nga ito sa mga bagyo, pero si Ezekiel naman ay takot na takot dahil wala itong kaalam-alam sa paglalayag. Ito din ang unang beses niyang sumama sa pangingisda. Si Ezekiel ay soccer player lamang sa kanilang bayan at pinangakuan siya ni Jose na babayaran siya ng 2,500 pesos kapag siya ay sumama. Ilang oras kang tumagal ang ulan at pagdating ng 9:00 ng umaga, tumigil din saglit ang bagyo. Basang-basa ang dalawa at pagod na pagod dahil sa magdabang nga nilang nilabanan ang bagyo. May ilang kilometro lamang ang layo ay natanaw nga ni Jose ang isang isla. Pero may malaki silang problema. Ayaw umandar ng makina ng kanilang bangka. Pinilit nila itong ayusin pero sa halip ay napigtal ang cord na hinahatak para mag-start ang makina. Nagpanik si Jose kaya niradyo niya ang kanyang boss na si Vino para humingi ng tulong. Pero dahil walang mapa at sira ang dalang GPS, hindi maituro ni Jose kung saan sila naroroon. At habang nagiintay nga ng sagot si Jose, ay bigla namang nawalan ng baterya ang two-way radio na kanilang dala. Maya-maya pa, bumagyo ulit.
At dahil nga nanganganib na to umaob ang bangka at masayang ang 500 kilo ng mga isda, tinapon ni na Jose ang gas at iba pang kagamitan sa pangingisda. Tinali din ni Jose ang pampalutang sa palibot ng kanilang bangka para hindi sila alunin masyado. Walang sagwan at walang panlayag ang bangka, kaya naman walang nagawa si na Jose dahil ang alon ng dagat ay papalayo sa isla na nakita nila. Patuloy silang lumayo sa kanilang bayan at sa nasabing isla. At matapos nga ang 5 araw, ay daang-daang kilometro na ang layo nila. Kung tutuusin, nakarating na sana sa isla si na Jose kung nilangoy na lamang nila ito. Mas may tsansa din silang mabuhay kumpara sa kaligitnaan ng karagatan. Sa sobrang inis ni Jose, itinapon niya ang lahat ng mga sirang electronics tulad ng radyo at GPS sa dagat. 5 araw nga na sobrang lakas ng ulan at hangin. At para protektahan ang kanilang mga sarili, ginamit ni na Jose ang malaking cooler na walang laman at pumasok sila sa loob nito para hindi sila mabasa at mahanginan. Nagsasalitan sila sa umaga sa cooler at pagdating ng gabi, para hindi sila lamigin, magkatabi ang dalawa sa loob ng cooler magkayakap. At matapos nga ang bagyo, puro karagatan at ulap lamang ang nakita ni na Jose. Tinatayang 450 kilometro na ang kanilang naging layo sa kanilang bayan. Sira ang makina at nawala ang iba pang kagamitan nila dahil sa bagyo. Tanging damit lamang at kakaunting pagkain ang natira kina Jose at Ezekiel sa bangka. Maging ang isda na kanilang nahuli ay nahulog na rin sa dagat. Matatandaan na nagawa pang iradyo ni Jose ang kanyang boss na si Vino tungkol sa kanilang kalagayan ni Ezekiel. Pero hindi nga nasabi ni Jose ang kanilang lokasyon dahil walang mapa at sira ang GPS. Kung magkakaroon man ng search party ay mahihirapan ng sobra o napaka-imposible para sila ay hanapin. Sobrang lawak at lalim dim ng Pacific Ocean kumpara sa maliit na bangka ni na Jose. 165 million square kilometers ang laki nito. Ang buong kalupaan sa mundo ay kasyang-kasya sa Pacific Ocean. Natanggap naman ng boss ni Jose na si Vino ang mensahe niya sa radyo at sinubukan niya ngang hanapin ang kanyang tauhan kung saan sila madalas mangisda. Pero matapos ang 2 araw, sumuko ang search party dahil sa masamang panahon. Bagamat wala ng bagyo, ang problema naman ni na Jose at Ezekiel ay ang matinding araw at init ng hangin. Ang kanilang munting bangka ay walang upper deck o istruktura na pwede nilang gamitin para protektahan ang kanilang sarili sa matinding init. Ilang araw pa nga lang ang nakalipas ay puro sunburn na ang katawan ng dalawa, namayat na sila ng husto at tuyot na ang kanilang mga labi. Sa gabi naman ay sobrang lamig sa karagatan at ang tubig dagat ay natatalsik sa kanilang mga katawan dahil sa alon. Kaya naman kahit na mabaho at masikip ang cooler ay pinipilit ni Jose at Ezekiel na sumuot dito para protektahan ang kanilang mga katawan sa matinding init at lamig. Pero syempre hindi naman pwede nasa loob lamang ng cooler si Jose at Ezekiel buong maghapon at kailangan nga din nilang kumain. Nang maubos na ang kanilang supply ng pagkain, ginamit ni Jose ang kanyang talento sa pangingisda. Kahit na walang lambat at pamingwit ay nakakahuli si Jose ng isda gamit lamang ang kanyang kamay. Ilulublob niya ang kanyang braso sa tubig at pag may nakitang isda ay hahabulin lamang niya ito gamit ang kanyang kamay. Pag siniswerte ay minsan nakakahuli sila ng ibon at pagong. Walang pangluto si na Jose kaya naman bago nila kainin ang kanilang mga nahuli, pinapatuyo nila ang mga isda at binibilad sa araw kung pwede. Pero madalas ay hilaw nilang kinakain ang mga ito. Bagamat delikado para sa kanilang kalusugan ay walang magawa ang dalawa kundi kumain ng hilaw. Minsan nga sa sobrang gutom nila ay kumakain na din sila ng dikya o jellyfish kahit na mahapdi sa balat ang mga galamay nito. Napapalibutan din ng tubig ang dalawa pero hindi naman nila pwede itong inumin dahil sa sobrang alat ng tubig sa karagatan. Kung iinumin ito ng tao ay kailangan uminom ng sobrang daming tubig para lang mailabas ang sobrang asin sa katawan. Mas lalo ding nakakauhaw ang pag-inom ng tubig dagat. Kaya naman masasabi na delikado na gawing inumin ng tubig dagat dahil matutuyo lalo ang katawan ng tao. Ngunit maparaan talaga si Jose. Gamit ang mga plastic bottles na nakita nila na palutang-lutang sa dagat, ginawa nila itong pansalo sa tubig kapag naulan. Pero hindi lagi naulan at may araw nga na halos 2 linggo na hindi umuulan.
Kaya naman wala silang nagawa kundi uminom ng dugo ng pagong kapag may nahuhuli. Pero may pagkakataon na ininom na ni Jose ang kanilang sariling mga ihi para lang mapawi ang kanilang uhaw. Pero sa katunayan, ang pag-inom ng ihi ay kasing delikado din ng pag-inom ng tubig dagat. At para malibang si Jose at Ezekiel ay lagi silang nag-uusap tungkol sa kanilang mga personal na buhay. Parehas nga nilang namimiss ang kanilang mga mahal na pamilya. Lagi silang nangangarap na balang araw ay maililigtas sila at mayayakap na mahigpit ang kanilang mga pamilya. Parati ding nagdadasal ang dalawa at humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Madalas din nilang pagmasdan ang napakagandang sunrise at sunset sa Pacific Ocean. Kitang-kita din ang mga bituin at buwan sa gabi. Ang ilang linggo nga ay naging buwan at nagkaroon na nga ng mga routine sina Ezekiel at Jose sa araw-araw nilang pamumuhay. Pero nang ika-4 na buwan ay biglang sumakit ng matindi ang tiyan ni Ezekiel matapos kumain ng hilaw na ibon. At nang tingnan ni Jose ang ibon, nakakain pala ng ibon ng makamandag na dagat ahas. Kinabahan nga ang dalawa dahil ang ibon pala nilang kinain ay nakakain na ahas na may lason. Makalipas naman ang 2 araw ay bumuti naman ang lagay ni Ezekiel. Kaso na-trauma si Ezekiel sa kanyang dinanas na kumain nga ng ibon. Sobrang sumakit kasi ang tiyan ni Ezekiel at natatakot siya na kapag kumain siya ulit ng ibon ay matutuluyan na talaga siya. Kaya kahit anong pilit ni Jose ay ayaw na talagang kumain ng ibon ni Ezekiel. At katagalan nga dahil sa kanilang sitwasyon nagkaroon na ng depresyon si Ezekiel at hindi na din siya kumain ng kahit ano. Naging butot balat na nga lang si Ezekiel at walang magawa si Jose para matulungan ang kanyang kasama. Lumipas pa ang mga araw at naramdaman na ni Ezekiel na malapit na siyang makarating sa langit. Kaya naman pinagbilinan niya si Jose na kapag siya ay namatay at si Jose ay nakaligtas, bisitahin ni Jose ang pamilya ni Ezekiel. Nakiusap din ang lalaki na kapag siya ay pumanaw, huwag siyang gawing pagkain ni Jose. Sumang-ayon naman si Jose sa lahat ng bili ni Ezekiel, pero sinabihan niya ito na huwag susuko dahil nga dalawa silang makakaligtas. Pero sa ika-4 na buwan, bigla na nga lang nagkumbulsyon si Ezekiel at hindi katagalan ay bumigay na ang kanyang katawan at pumanaw. Sinubukan ni Jose na iligtas pa si Ezekiel pero wala na siyang nagawa. Halos nga mabaliw si Jose sa kanyang sitwasyon at 4 na buwan siyang nawawala sa gitna ng karagatan at ngayon naman ay mamamatay ang kanyang kasama at ang labi nito ay nasa tabi lamang niya. Sa sumunod na araw ay iyak ng iyak si Jose at kinausap niya ang labi ni Ezekiel dahil sa sobrang kalungkutan at nawawala na din siya ng pag-asa. Pero matapos ang 1 linggo, nahimasmasan si Jose. Nais niyang mabuhay pa at tuparin ang pangako kay Ezekiel na bibisitahin niya ang pamilya nito. Kaya naman ilinibing ni Jose sa dagat ang mga labi ni Ezekiel. Nang mamatay nga si Ezekiel, naisip ni Jose na kunin na lang ang sarili niyang buhay. Pero siya ay debotong Katoliko at alam niya na kapag ginawa niya iyon ay hindi siya makakarating sa langit. Kaya naman kahit na mag-isa na lamang, nasa gitna ng karagatan at hirap na, nagpa siya si Jose na ipagpatuloy ang laban para siya ay manatiling buhay. Para sa kanya, matatapos din ang lahat, basta wag siyang susuko. Lumipas pa ang mga araw na naging linggo at inabot nga ng ilang buwan ay wala pa ding nangyari kay Jose. Nasa gitna pa din siya ng karagatan. Pero para siya ay hindi mawala ng pag-asa, bawat araw ay nangangarap si Jose. Ini-imagine niya na siya ay natutulog sa kama, namamasyal sa park, o kumakain sa restaurant. At higit sa lahat, nangako si Jose sa kanyang sarili na mas magiging mabuting ama sa kanyang mga anak kapag siya ay nakaligtas. Masakit nga ang buong katawan ni Jose dahil nga sa tindi ng init ng araw sa umaga. Sira at butas-butas na din ang kanyang mga damit. Tuwing gabi naman ay nagiging tila kwarto na ni Jose ang kulor na nung umpisa ay 2 pa lamang sila ni Ezekiel na natutulog. Pero sa kasamang palad, ang sirang bangka ni Jose ay papalayo na ng papalayo sa mga shipping lanes na parang kalye o gabay sa dagat kung saan madalas dumaan ang malalaking barko. Habang patuloy ngang inaalon si Jose ay wala din nga siyang nakakasalubong na bangka o barko. At kahit na malayo ay walang matanaw ang mga mata ni Jose. Walang flare gun o kahit anumang signaling device si Jose para makatawag pansin ng ibang barko. Hanggang sa isang araw may nakitang barko si Jose.
Pilit na lumapit si Jose sa barko at pagkatapos ay tumalon, kumaway at sumigaw pero hindi siya nakita ng barko. Masyado kasing mababa ang bangka ni Jose para makita ng mga taong nakasakay sa barko. Lumipas pa ang mga araw, sobrang pagod, gutom, matinding uhaw at lungkot ay naghahalusinate na si Jose. Akala niya nga nasa ibang lugar na siya at wala na sa karagatan pero hindi pala. Inisip ni Jose na baka malapit na nga siyang mabaliw dahil sa kanyang sitwasyon. 438 days o 1 taon at 3 buwan nang palutang-lutang si Jose sa karagatan. Nagising ito at napansin niyang may niyog na palutang-lutang sa paligid na kanyang bangka. May nakita din siyang mga ibon o seagulls na lumilipad. Tinanaw ni Jose ang kanyang paligid at naaninag nga ang isang isla di kalayuan. Akala nga ni Jose ay naghahalusinate na naman siya pero kalaunan ay napatunayan niya nga na isla ang kanyang nakikita. Maswerte nga na sa haba-haba ng panahon ay sa wakas na alon din ang kanyang bangka malapit sa isla. Naisip niya na ito na ang huling pagkakataon niya para mailigtas ang kanyang sarili. Kaya naman sinigurado niya na makakarating siya sa isla. Agad na pinutol ni Jose ang mga pampalutang dahil ito ay naging sagabal para makasabay ang bangka sa alon papunta sa isla. Nang malapit na sa bangpang, tumalon si Jose sa bangka na tinirhan niya nga ng mahigit 1 taon. Iniwan niya ito at lumangoy papunta sa isla. Sobrang saya nga ni Jose nang marating niya ang isla. Ginapang niya ang buhangin at hinawakan ito para masigurado nga na siya ay hindi nananaginip. Pero anong isla kaya ang kanyang narating? Ang Pacific Ocean ay maraming islang maliliit at minsan ay sobrang liit para puntahan o tirhan ng mga tao. Sa makatuwid, maaring ang isla na napuntahan ni Jose ay imposible para ang isang tao ay mabuhay. Hindi nga siya mamamatay sa dagat pero pwede naman siyang mamatay sa isla na kailanman ay hindi pa pala napupuntahan ng mga tao. At pag-ahon niya nga sa isla, binalak niya na libutin ito para tingnan kung may tao o wala. Hindi katagalan natanaw ni Jose ang 2 tao sa isla na nakatambay sa isang maliit na beach house. Nagtatatalon at kumaway agad si Jose sa 2 taong kanyang nakita. Nung una nga ay natakot ang 2 lokal dahil may nakita silang lalaki na kumakaway, may dalang kutsilyo at nagsasalita ng Espanyol. Wika na hindi nila alam. Pero na-realize agad nila na isang castaway o taong inalo ng karagatan si Jose dahil sa kanyang itsura. January 30, 2014 o halos 438 days matapos mawala sa karagatan si Jose ay nakaahon na siya sa dagat. Si Jose ay napunta sa bansang Marshall Islands, isang grupo ng mga isla na matatagpuan sa gitna ng Pacific Ocean. Ang Marshall Islands ay isa sa mga pinakatago at pinakamahirap na puntahan na lugar sa mundo. Sa kabuuan, inabot nga ng 10,800 kilometers ang layo ng nilutang ni Jose simula Mexico hanggang Marshall Islands. Kung hindi narating ni Jose ang Marshall Islands, ang susunod na isla na pwede niyang mabaybay ay ang Pilipinas na mahigit 5,000 kilometers pa ang layo mula sa Marshall Islands. Agad namang dinala si Jose sa ospital para magamot. Sobra niya ngang payat dahil sa gutom at dehydration. Siya din ay naging anemic. Hindi din siya makapaglakad dahil sa mga magang mga paa. Nagkaroon din si Jose ng hydrophobia, isang kondisyon kung saan ang isang tao ay sobrang takot sa tubig dahil sa trauma. Pero lahat naman ng vital signs ni Jose ay normal. At wala pang 2 linggo ay gumaling agad si Jose at pinadala pabalik sa El Salvador para makasama ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak. Pero may bago siyang pagsubok na kinaharap pagdating sa kanyang bansa. Kailangan niyang patunayan sa mga tao na mahigit 1 taon nga siyang nasa gitna ng Pacific Ocean. Kailangan niya ring patunayan na tumira siya sa isang maliit na bangka na sira, walang kagamit-gamit, pagkain, tubig at tanging cooler lang ang naging panlaban sa matinding init at labig. Imposible daw kasi na tumagal si Jose sa karagatan sa ganung kalagayan. Pero ayon sa mga eksperto, ang mga karne ng isda, ibon at pagong ay may sapat na sustansya kabilang ang vitamin C. Sa tulong din ng mga records at witness, napatunayan na ang bangka na lumayag ng November 17, 2012 ay sakay si Jose at si Ezekiel. Ito din ang bangka na sinubukang hanapin ng boss ni Jose ng 2 araw pero hindi naging matagumpay dahil nga masama ang panahon.
Ayon din sa mga eksperto, tulad ng oceanographers, ayon sa daloy ng hangin at alon sa karagatan simula ng bagyuhin ang bangka ni Jose, na-calculate nila na posibleng mapadpad nga ang bangka nila sa Marshall Islands. Ayon naman sa mga military survival specialists, lahat ng ginawa ni Jose para mabuhay sa gitna ng dagat ay katotohanan o pwedeng gawin para mabuhay ang isang tao sa gitna ng dagat. At ng April 14, 2014, pumasa si Jose sa isang lie detector test at opisyal ngang kinilala ang kanyang survival story. Si Jose ang pinakamatagal na tao na tumagal sa gitna ng dagat at nabuhay. Matapos ibalita, ginawan nga ito ng libro tungkol sa kanyang naging karanasan sa karagatan. At ang title nga nito ay 438 Days, An Extraordinary True Story of Survival at Sea. Pero sa hindi inaasahang mga pangyayari, may isa pang naging pagsubok si Jose. Matapos ma-publish ang libro, ang pamilya ni Ezekiel ay inakusahan si Jose ng cannibalism o kinain umano ni Jose ang labi ni Ezekiel para mabuhay. Humihingi sila ng $1 million o halos 60 million pesos na danyos laban kay Jose. Mariin namang tinanggi ni Jose ang paratang at di katagalan nga ay na-dismiss din ang kaso. Pero wala pang 2,000 ang kopya ng libro na nabenta sa Amerika at wala ding interesado na gawa ng pelikula ang storya ni Jose. Tila mabilis nga na nakalimutan ng mundo ang isa sa pinakamatinding pinagdaanan ng isang tao. Pero hindi makakaila na walang imposible sa isang taong porsigidong mabuhay. Kung kayo si Jose, sa tingin nyo, kakayanin nyo ba na maligtas sa gitna ng karagatan? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!